Magandang buhay! Kamusta na kayo? Para sa ating pag-aaral sa edukasyon sa pagpapakatao, grade 9, sa Module 10, ang ating paksa ay lipunang pang-ekonomiya, mga katangian ng mabuting ekonomiya. Sa ika-4 na linggo, ito ang unang aralin. Para sa ating most essential learning competency, may pamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa lipunang pang-ekonomiya. Inaasahan na matapos ang pag-aralan ng module na ito, ang mag-aaral ay naunawaan ang kahulugan ng lipunang pang-ekonomiya, nakikilala ang katangian ng mabuting ekonomiya, at nailapat sa kanyang buhay ang mga makaaambag sa mabuting ekonomiya. Handa na ba kayong pag-aralan ng Module 10? Para sa ating paunang pagsubok, piliin ang titik ng tamang sagot sa mga katangian. Una, ang salitang ekonomiya ay nanggaling sa dalawang Griegong salita na ang ibig sabihin ay pamamahala sa bahay. Ano ang dalawang salitang ito? Letter A, oikos at nomos. Letter B, ekos at nomos. Letter C, hikos at nomos. Ang tamang sagot ay letter A. Sa ikalawang tanong, ano ang pinakalayunin kung bakit ang mga tao ay naghahanap buhay? Letter A, upang makabili ng mga ari-arian na mula sa kanilang pinagbukapan. Letter B, upang kumita ng pera na makatutugon sa kanilang pangangailangan. Letter C, upang maipahayag ang sariling kakayahan at maging produktibo. Ang tamang sagot ay letter C. Para sa ating pangatlong katanungan, bakit mas epektibong maging patas kaysa maging pantay sa pagbabahagi ng yaman ng bansa at sa pagtugon sa pangangailangan ng mga? Letter A, ang pagiging patas ay kinikilala ang iba't ibang pangangailangan ng bawat mamamayan, samantalang ang pagiging pantay naman ay nakikita na pare-pareho dapat ang ibigay sa taong bayan, mahirap man o mayaman. Letter D, ang pagiging patas ay tanggap ang iba't ibang kalagayan at kakayahan ng bawat mamamayan kung kaya't hindi dapat maging pantay ang tinatanggap na tulong ng mamamayan mula sa pamahalaan. Letter C, parehong tama. Ang tamang sagot ay letter C. Ano ang kahulugan ng prinsipyo ng proportion ayon kay Santo Tomas de Aquino? Letter A, pantay na pagkakaloob ng yaman sa lahat ng tao. Letter B, angkop na pagkakaloob ng yaman ayon sa pangangailangan ng mga tao. Letter C, pantay na pagkakaloob ng yaman kahit anuman ang pangangailangan ng tao. Ang tamang sagot ay letter B. Ano ang tungkulin ng mga mamamayan na dapat nilang tuparin sa lipunang pang-ekonomiya? Letter A, alamin kung nagagampanan ba ng pamahalaan ang pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan. Letter B, sitahin at ireklamo ang mga ahensya ng pamahalaan na hindi tumutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Letter C, gawing produktibo ang kanilang sarili sa hanap buhay at mag-ambag sa kaunlaran ng bansa sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis. Ang tamang sagot ay letter C.
Kamusta kayo? Nakuha niyo ba ang lahat ng sagot ng tama? Kung hindi, huwag kayong malungkot dahil ito ang unang pagsubok pa lamang. At ito ang dahilan kung bakit natin ito pinag-aaralan ang paksang ito. Tayo muna magbalik. Isulat ang titik sa padlang ng bawat bilang kung ito nga ang tinutukoy nito. Pumili ng tamang titik mula sa kahong nasa. Ito ang isang konsepto na nagsasabing dapat tulungan ng pamahalaan ang mga mamamayan na magawa nila ang anumang makapagpapaunlad sa kanilang sarili. Ang tamang sagot, Pangalawang katanungan, ito ang tawag sa paraan ng pagsasaayos ng lipunan upang masiguro na ang bawat isa ay malayang magkakaroon ng maayos na pamumuhay at makamit ang pansariling mithiin sa mayang kabutihan ng lahat. Ang tamang sagot, para sa ating pangatlong katanungan, ito ay isang konsepto na ang mga mamamayan ay dapat makilahok at makipagtulungan sa mga programa ng pamahalaan upang lalong mapaunlad ang sarili at ang bansa. Ang tamang sagot ay letter G. Ano ang kasagutan? Sa number 2, sa number 3, OMG! Ito talaga kung nasagutan mo ang lahat ng ito ng tama. Ngayon idadako tayo sa ating aralin. Sa panahon ng pandemya, ay napakahalaga na mayroong ayuda tayo natatanggap mula sa pamahalaan. Nariyan ang mga ayuda mula sa Social Amelioration Package ng DSWD at gayon din, ang pamahalang lokal ay nagkaloob din ng mga tulong para sa mga mag-aaral. Halimbawa, bilang mag-aaral, ikaw ay nakatanggap ng food voucher. Ano-ano ang iyong bibilhin sa palengke na katumbas ng 400 piso? Pag-isipan mo nga. Ang ginawa mong pag-iisip o pag-ilista ay tinatawag din natin budgeting. Alam mo ba na ang iyong mga magulang ay ginagawa ito upang matugunan ang lahat ng mga pangangailangan batay sa pera na meron sa kanila. Hindi lamang yan totoo sa ating mga tahanan, kundi ito ay totoo sa ating bansa. Naisip mo ba kung saan kumukuha ang pamahalaan ng perang pinagtutulong sa taong bayan? Saan nga ba nila hinuhugot ang kanilang ginagamit sa pagbibigay serbisyo sa mamamayan? At paano natin masabi na ang ating lipunan ay may mabuting ekonomiya? Ano ang ekonomiya? Ang salitang ekonomiya ay nagmula sa Griegong salita na oikos na ibig sabihin ay bahay at nomos naman ang ibig sabihin ay pamamahala. Ang ekonomiya ay tulad ng pamamahala sa bahay. Mayroong budget na nakalaan para sa mga gastusin at pangangailangan sa loob ng bahay. Ang lipunang pang-ekonomiya sa mas malaking pagtingin ay ang mga pagkilos na masisiguro ang bawat bahay ay magiging tahanan. Pinangunahan ito ng Estado na namamahala at patas na nagbabahagi ng yaman ng bayan. Bilang ganti naman, ang bawat mahusay na paghahanap buhay ng mga tao ay kilos na nagbubunga ng kolektibong pag-unlad sa bansa. Kung maunlad ang bansa, ito ay nagiging isang malaking tahanan kung saan maaaring tunay na tumahan, huminto, manahimik, pumanatag ang bawat isa. Ano ba ang mga katangian ng mabuting ekonomiya? Matapat na pagtupad ng tungkulin ng pamahalaan at mamamayan. Ang pamahalaan ay may kapangyarihan at tungkulin na gamitin ang yaman ng bansa
Ito ay dapat ginagamit sa kabutihan at sa tamang layunin nito. Nararapat lamang na ang buwis na binabayad ng mamamayan ay maibalik din sa anyong serbisyo sa mamamayan. Maaaring gamitin ito sa pagpapatayo ng mga infrastructure, pagbibigay ng mga insentibo at pagkakataon para sa mga negosyante, pagtulong sa mga pangangailangang pangkalusugan, pagsuporta sa mga scholarship ng mga mag-aaral at iba pa. Ang kaban ng bayan ay dapat pinamamahalaang mabuti upang ito ay makatulong. Hindi ito dapat ibinubulsa para sa sarili lamang na kapakinabangan. Samantalang ang mga mamamayan naman ay dapat ginagampanan ang kanilang tungkulin na paunlawin ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paghahanap buhay. Kalakip din ang tungkulin nito ay ang pagbibigay ng buwis. Ang buwis naman ang siyang nagiging kaban ng bayan. Ang buwis ay magagamit ng pamahalaan upang maibalik ang serbisyo sa taong bayan at matugunan ang pangangailangan nila. Hindi ito dapat dinadaya at winawalang bahala. Ang pangalawang katangian ng mabuting ekonomiya ay ang makatarungan at patas na pagtugon sa pangangailangan. Sa pagtulong ng pamahalaan sa mga mamamayan, mas epektibo kung ito ay magiging patas sa pagbabahagi ng yaman sa bayan. Upang lalo nating maunawaan, mahalagang malaman ang pagkakaiba ng konsepto ng patas mula sa pantay. Napansin niyo ba ang larawang ito? Lahat ba sila ay nakakapanood ng laro? Pansinin ninyo ang kanilang tinututungang kahon, pantay-pantay. Pero yung maliit na bata ay di pa rin nakakapanood, samantalang ang matangkad lalo pang tumaas dahil sa kahon. Pansinin naman natin ang pangalawang larawang ito. Lahat ba sila ay nakapanood? Pansinin ninyo ang kahon na tinutuntungan nila. Ito ay patas na nakabahagi sa mas higit na nangangailangan. Kung magkagayan, alin dito ang pantay at alin dito ang patas? Tama, ito ang pantay, ito naman ang patas. Sa larangan ng dignidad at karapatan, ang lahat ng tao ay pantay. Ngunit sa larangan ng kalagayan at pangangailangan sa buhay, ang lahat ng tao ay hindi pantay. May mga mayayaman at mayroon din may hirap. Kaya kung pagdating sa pagtulong sa nangangailangan, hindi maaaring maging pantay o pareho ang tulong sa lahat dahil may mga taong kaunti ang kailangan tulad ng mga mayayaman at may mga taong mas malaki ang kailangan tulad ng mga mahihirap. Dapat ay higit na matulungan ang mas nangangailangan. Ito ay pagiging patas. Ang pamahalaan ay dapat maging patas sa pagtulong na angkop sa pangangailangan ng mga tao. Ito ay umaayon sa tinatawag ni Santo Tomas de Aquino na prinsipyo ng proportion, ang angkop na pagkakaloob na naayon sa pangangailangan ng tao. Ang pangatlong katangian ng mabuting ekonomiya ay ang mapagmalasakit ng layunin ng hanap buhay. Bakit ba tayo naghahanap buhay? Ito ba ay para lamang kumita ng pera o magkaroon tayo ng mga ari-arian at kung magkagayon ay maging sikat? Mas malalim ang layunin ng hanap buhay. Kapag ang tao ay naghahanap buhay, nabubuo ang kanyang pagkatao dahil naipahayag niya ang kanyang sariling galing, naghahanap buhay siya upang maging produktibo siya sa kanyang sarili. Kapag ang isang tao ay produktibo, napaunlad niya ang kanyang pamilya, gayon din ang kanyang bayan sa pamamagitan ng pag-aambag ng kanyang buwis. Kaya dapat ang pamahalaan ay lumisan ng pagkakataon na makapasok ang mga negosyante at iba't ibang kumpanya sa ating bansa upang makalikha ng mga hanap buhay. Dapat pilitin ng pamahalaan na mapaliit ang sektor ng mga walang trabaho sa ating bansa. Dahil kapag ang karamihan sa mamamayan ay may hanap buhay, nakakapag-ambag sila sa kaunlaran ng ating bansa
kung magkagayon magiging masigla ang ekonomiya ng ating bansa. Para sa ating paglalahad, isulat sa patlang ang mga hinihiling salita batay sa napag-aralan natin. Ano ba ang mga katangian ng mabuting ekonomiya? Ang tamang sagot, bilang pagpapatuloy sa group chat ng ating klase, magkakaroon tayo ng pagsasanay, pagpapahalaga, at panapos na pagsusunod. Hanggang sa muli, maraming salamat.